Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay galit na sinabihan ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ang kanyang pamangkin na kung sino ba siya upang magrepresente sa kanila at gumawa ng kondisyon sa pinuno ng demonic cult. Nagalit din na sinagot ng binata na kung sino din ba siya upang magrepresente sa kanilang palasyo. Nang napasabi naman sa kanyang isip ang tumatayong Palace Master na mukhang ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Dahil kahit pa nakakairita ito para sa ating bida, ay hindi naman ito makakapagdesisyon ng madalian sa harap ng mga miyembro ng buong Northern Sea Ice Palace, at kahit hindi pa siya panigan ng pinuno ng demonic cult na si Qian Yuwun, ay ang kanyang pamangkin na si Dan Baekhyun ay tanging matatanggap lamang ay ang galit ng lahat ng mga nandito sa lugar na ito. Kaya naman ay kailangan niya na masigurado na hindi manghihimasok sa usaping ito ang puwersa ng demonic cult dahil sa usaping panloob lamang ito ng kanilang palasyo. Matapos ay tinawag nito ang kanyang pamangkin na si Baekhyun at sinabihan na kung mananatili pa din siya na umasa sa mga taong labas sa mga usaping kagaya nito, at tinanong kung sa tingin ba niya na ang mga miyembro ng palasyo ay susunod sa kanya kapag nagawa nitong makuha ang divine artifact sa kamay ng Demon Lord ay nagkakamali siya. Napasabi naman dito ang binata na hindi siya makapaniwala dito dahil sa siya ang kung sino na nagmamakaawa sa harapan ng Demon Lord upang makuha lamang ang sandatang iyon, at alam niya na dahil lamang sa hindi niya magawa ang mabago ang kautusan ng kanilang founding ancestor ng palasyo. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung ano naman ang patungkol sa kautusan na iyon. Sabi ng binata na ito ay ang huling habilin sa kanila ng nagtatag ng kanilang palasyo, at ito ay ang kung sino ang makagawang makakuha ng kanilang divine artifact, ay dapat nakilalanin bilang ang kanilang true master at ang bagong Palace Lord ng Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay napasigaw naman na nagmamakaawa ang tumatayong Palace Master at sinasabi nito na kailangan niya na magdesisyon ng tama, dahil kung ibibigay ng ating bida ito sa kanya, ay ang palasyong ito ay susuporta ng buong buo sa kanilang demonic cult, na agad naman na tinutulan ng kanyang pamangkin at sinabi sa ating bida na huwag itong papaloko sa mga salitang nanggagaling sa kanyang uncle. Nang bigla naman silang pinahinto ni Qian Yuwun at tinanong sila na kung ang binanggit ba nila ay ang kung sino ang magawang makakuha ng divine artifact ay ang magiging true master ng Northern Sea Ice Palace. Dahil base sa kanyang pagkakatanda ay ang divine artifact na kanilang binabanggit ay nasa kamay na niya. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang dalawang nag-aaway sa sandata dahil sa sinabing iyon ng ating bida. Sa isip ng tumatayong Palace Master ay napapatanong siya na kung anong ibig sabihin ng Demon Lord sa sinabi niyang iyon. At mukhang nagbibiro lamang ito habang hawak-hawak ang kanilang divine artifact, ngunit sa isip naman ng mga miyembro ng demonic cult ay ang kanilang pinuno ay hindi marunong magbiro, dahil totoong nais nito na makuha ang buong Northern Sea Ice Palace. Ngunit sa isip ni Moongyu ay ang plano nila ay ang magkaroon lamang ng eksklusibong pakikipag-alyansa sa mga ito, at napatanong na kung hindi ba sila maapektuhan dahil sa sitwasyong ito. Nang bigla naman na napasabi ang tumatayong Palace Master sa ating bida na hindi ba sobra na ang binibitawan nitong salita sa kanila, dahil ang kanyang hawak ay ang kanilang divine artifact ng palasyo, at wala na itong kinalaman papatungkol sa usapin sa Dragon Turtle. Dagdag ng pamangkin nito kay Qian Yuwun na masaya siya at nagagalak sa nagawa nitong tulong sa kanya, ngunit kung ang mga taong labas na kagaya niya ang magiging Palace Lord ng kanilang palasyo, ay hindi ba magagalit ang lahat ng kanilang nasasakupan? Tinanong naman sila ng ating bida na hindi ba na ang mga salitang kung sino man ang magagawang makuha ang divine artifact na ito, ay ang magiging tunay na master ng Northern Sea Ice Palace. Na agad naman na sinagot ng tumatayong Palace Master na ang utos na iyon ay ipinapasa lamang sa mga may dugo ng Dan family, at hindi iyon isang deklarasyon na nakalaan para sa lahat ng tao sa mundo, na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang pamangkin at sinabi na tama ang sinabi ng kanyang uncle. Nang ibinagsak naman ni Qian Yuwun ang sandata sa lupa ng malakas, at sinabi na masyado siyang nagagalak sa mga nangyayari, dahil kung matatandaan niya ng tama, ay wala namang sinabi sa mga nakasulat patungkol sa mga taong labas. Sa nangyari ay napatanong naman sa kanya ang binata, ngunit hindi naman siya pinansin pa nito, at agad na lamang na inatake ang lupa patungo sa dalawa. Sa nangyari ay gulat naman sila. Nang matapos ang ating bida sa kanyang ginawa,
ay lumantad dito ang mga kataga na kung sino man ang makagawang makakuha ng Cold Ice Staff maging ang nakatagong kapangyarihan nito ay ang tangi lamang na may karapatang maging kwalipikado upang maging Palace Lord. Matapos ay tinanong sila ni Xian Yuwon na kung hindi ba ito ang nakaukit sa estatwa ng kanilang tagapagtatag ng Northern Sea Ice Palace na nakatayo sa harapan ng main hall. Sa nangyari ay namangha naman dito ang binata dahil sa napadaan lamang ang Demon Lord sa lugar na iyon ng kaunting sandali, ngunit nagawa pa din itong maalala ang kung ano ang mismong nakaukit doon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay tinanong ni Xian Yuwon ang lahat na kung sa tingin ba nila ay nagawa lamang niyang makuha ito ng ganun lamang kadali, dahil kung ganun nga, ay bakit ang kanilang pinaglangkudan noon na mga Palace Master ay hindi nagtagumpay na makuha ito hanggang ngayon. Sa isip naman ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace ay napapasabi siya na maaaring ang kanilang Young Palace Master ay ang totoong may karapatan sa kanilang trono, ngunit ang kakayahan naman nito ay walang-wala pa, bukod doon ay hindi din niya magawa ng maayos ang pagkukultivate ng kanilang White Divine Art. Sabi pa nito na ang tumatayong Palace Master naman nila ay maaaring isang malupit na pinuno ng kanilang Northern Sea Ice Palace, ngunit siya ay isang traidor na nagawang magpapasok sa kanilang palasyo ng mga taong labas, nagawang gisingin ang Dragon Turtle, at naghatid sa kamatayan ng kanilang nakaraang Palace Lord. Nang bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa buong paligid at napapasabi ang mga ito na hindi maipagkakaila na tama ang sinasabi ng Demon Lord. Bukod doon ay hindi ba ang kanilang pinuno din ang nagawang makapatay sa Dragon Turtle na hindi nagawa ng kanilang nakaraang Palace Lord? Hindi din niya nagawang mapasuko ang halimaw na iyon, at ang taong ito ay ang nagligtas sa kanilang lahat. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa at napasabi na higit pa sa mga iyon ay nagawa din itong makita at makuha ang divine artifact na inaakala nila na habang buhay nang mawawala. Sa narinig naman na usap-usapan sa paligid ng binata ay hindi naman nito nagustuhan ng lahat dahil sa mukhang nagkakaroon na ng pag-aalinlangan ng lahat ng kanilang mga miyembro sa palasyo, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa nagpadala ang kanyang uncle ng sound telepathy sa kanya at sinasabihan siya na ngayon ay mukhang alam na nito ang kung ano ang nagawa niya. Kaya naman kung ang sitwasyon na ito ay hindi nila magagawang maresolba ngayon, ay ang kanilang palasyo ay mahuhulog na sa kamay ng Demon Cult, at kahit pa hindi niya hiniling ang bagay na iyon at ang tangi lamang nais ay ang pakikipag-alyansa ay wala nang magbabago pa, sa nangyari ay wala naman nang naisagot dito ang binata. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino sa kanilang mga kasama ang nagpadala ng sound telepathy at sinabi na dahil sa silang dalawa ay may dugo ng Dan family, ay siguro naman ay alam nila ang sekretong nakatago sa utos ng kanilang founding ancestor. Sabi pa nito na ang divine artifact, ang Cold Ice Staff ay kusang pumipili ng karapat-dapat na maging master, at ano ba sa tingin nila ang kwalifikasyon para doon? Walang iba kung hindi ang dugo na dumadaloy sa kanilang Dan family. Sa nangyari ay napasabi naman ng tumatayong Palace Master na tama ang kanyang sinabi, dahil kahit gaano pa kalakas ang isang demonic cult leader, ay hindi naman siya pipiliin ng kanilang divine artifact, at sa pamamagitan nito ay ilalantad niya ang kahinaan nito. Habang pinagmamasdan lamang sila ng ating bida, ay bigla naman siyang tinawag ng tumatayong Palace Master at sinabi na hindi ba nito alam na ang kanilang divine artifact, ang Cold Ice Staff ay may pinanghahawakan na sagradong kagustuhan sa pagpili ng kanyang magiging master, dahil ang espiritu ng kanilang mga ninuno ay nakapaloob sa sandatang iyon. Sa nangyari ay napatanong naman dito ang ating bida na kung ano naman ang patungkol sa bagay na iyon. Sabi nito na kung hindi siya nagawang piliin ng divine artifact ay hindi siya maaaring matawag bilang ang true master, dahil doon ay napatanong naman ang ating bida na kung magagawa ba nito na masabi na siya ang true master ng sandatang ito. Sa narinig na ito ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ay masaya itong napasabi na kinagat ng isang ito ang kanilang patibong. Kaya naman ay masigla nitong sinabi na ang divine artifact ay ginawa ng kanilang founding ancestor ng Northern Sea Ice Palace, kaya naman ay natural lamang sa kanila ang mapatunayan nila ang sagradong kagustuhan ng kanilang mga ninuno,
Dahil doon ay agad naman na itinusok ni Qian Yuwon ang sandata at napasabi na kung ganon ay titignan niya kung tama ba ang pruweba na sinasabi nila sa kanya. Sa nangyari ay napaisip naman dito ang binata dahil sa mabilis lamang silang binigyan nito ng pagkakataon, ngunit sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay masaya itong napapasabi na dahil ito sa nagawa niyang hawakan ang Cold Ice Staff ng ganon lamang kadali kaya naman ay nakakasigurado ang Demon Lord na ang mga ganong klase ng bagay ay hindi umiiral, kaya naman ay magsisisi ang Demon Lord sa ginawa niyang ito sa pagbibigay sa kanila ng tiyansa. Matapos ay tinuro nito ang kanyang pamangkin upang manguna, kaya naman dahil doon ay naiinis itong napasabi sa kanyang sarili na mukhang iniisip ng isang ito na marami siyang kakulangan kaya naman ay nagyayabang ito sa kanya, dahil doon ay wawasakin na lamang niya ang kumpiyansa na mayroon siya. Matapos ay agad naman itong lumapit sa sandata, at habang nanginginig na inilalapit nito ang kanyang kamay, ay napapasabi siya sa kanyang mga ninuno na huwag nilang hahayaan na mapunta lamang sa isang traidor ang kanilang divine artifact. Nang bigla naman siyang nabigla dahil sa kakaibang puwersang lumabas mula sa sandata, dahil doon ay sinabihan siya ng isang elder na gamitin nito ang Ice White Divine Art, dahil kailangan niyang matagalan ito upang magawang piliin ng divine artifact, ngunit dahil sa lakas ng puwersang ipinapalabas ng sandata, ay biglaan na lamang siyang napabitaw, at tumalsik sa di kalayuan. Sa nangyari ay napasabi naman ng elder na noong oras na ginamit nito ang kanyang Ice White Divine Art, ay nagawa siyang itaboy ng divine artifact, at mukhang ang ibig sabihin ito ay hindi siya ang napili ng kanilang divine artifact bilang ang kanyang master. Sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay sinasabi nito sa isip niya na ang batang iyon ay may kung ano na hindi pa nalalaman, kahit na ang dugo ng Dan family ang isa sa kwalifikasyon para dito, ay hindi naman sapat iyon dahil sa mas may importante pa. Dagdag pa niya na gaya ng kanyang naranasan kanina lamang, ay upang maging isang master ng divine artifact ay kailangan na mayroon itong malakas na panloob at malakas na puwersa ng yelo upang magawang mapasuko ang sandata, at dahil sa isa lamang siyang 5th layer ng kanilang White Ice Divine Art Cultivation, ay masyado pa itong malayo upang makuha ang ganitong klase ng bagay. Matapos ay sinabihan nito si Qian Yuwon na kung maaari na ba niyang patunayan ang kanyang sarili, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida, kaya naman nang makalapit, ay masaya itong napasabi na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon ay sa wakas ay nangyari na, dahil kapag siya ay nagawa ng mapili ng divine artifact, ay walang kahit na sino maging guardian man ito o mga elder ang magagawang tumutol sa kanyang mga desisyon. Matapos na hawakan ito ay mayabang naman niyang sinabi na makikita nilang lahat ang pinakamalakas na anyo ng kanyang Ice White Divine Art, matapos ay agad naman na naramdaman ito ng lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Nang maya-maya lamang ay bigla siyang natigilan dahil sa ang Frost Force ng sandata ay tumatagos sa kanyang palad, at kahit pa matapos niyang magawa ang Ice White Divine Art sa pinakamataas na nitong level ay hindi pa din magawa ang mapasuko ito. At bukod doon ay mas may nararamdaman siyang kakaibang puwersa ng pagtanggi sa kanya, kaya naman ay napatanong siya sa sandata na kung bakit siya nito inaayawan. Nang tinawag naman siya ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na kung magpapatuloy pa ito ay nakakasigurado siya na manganganib ang kanyang buhay, kaya naman ay kailangan na nitong umatras. Ngunit galit naman siyang sinabihan nito na huwag niya siyang patawanin, dahil ang katawan na kanyang taglay ay ang rurok ng hangganan ng buong Northern Sea, matapos ay may malakas na puwersa ng enerhiya ang kumawala sa kanyang kinaroroonan. Nang matapos naman ang ilang sandali ay nang mapasuko ito ay napapatanong siya na kung sa papaanong nangyari ang ganito, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa sinabi ni Qian Yuwon na ngayon na nagawa na nitong mahawakan ang divine artifact gamit ang kanyang sariling kamay, ay naiintindihan naman na niya siguro, dahil ang ibig sabihin niya sa sinabi niya kanina ay inisip ng mga ito na isang biro, ay hindi niya magagawang ibigay sa mga ito ang divine relic na Cold Ice Staff. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.